Yan, so mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? Bagong-bago sa lahat ay binabati ko muna ang ating Diyos ang para sa lahat na El Jehovah Elohim, no? At binabati ko rin po ang aking pinakamamalasawa na si Maestra Ayera Vitala at binabati ko rin po ang aking mga member dito sa Alpha Royal Golden Military Legion at binabati ko rin sila dito sa Divine God Benevolent Missionary International at binabati ko rin ang isa sa mga gipili sa Diyos Ginoo, no, na maglingkod sa iya, no, na si King Eddie Igunyan, na founder ng the 144 Chosen People, no. So tuloy tayo, today topic tayo, no. Yan, so nagputol yung live ko kanina no. Itong mga tao ngayon wala talaga magawa sa buhay, no. Ang alam lang nila mang bash out sa mga ating mga posts, no. Hindi kasi sila sikat kaya ganoon sumasabit sa sikat. Ngayon, tuloy tayo topic, no? Ano ba ang programa ng Diyos, no? Ang Diyos kasi hindi mo pwedeng turuan yan, no? Oo. Kahit naman gamitin nyo yung salita ng Diyos dyan, sa Biblia, hindi nyo naman pag-aari yan. Kasi sa Diyos mismo nagmula yan, Pag-aari ng Diyos yan, number 1. Una sa lahat, bakit? Siya man may gawa niyan. Hindi naman kayo, di ba? Kahit gaano pa kakapal ang libro na binasa ninyo, wala yan. Hindi nyo yan pag-aari. Hindi nyo, wag nyo angkinin yung hindi sa inyo. Diba? Naputol yung live ko kanina kasi may mga tinanggal tayong mga papansin sa live natin. Ang matatapang lang wala palang mga ibubuga. Ang aral lang Diyos, hindi nyo alam yan. Kasi ang taong walang Diyos sa sarili, makakita ng mga nagbibigay na mensahe yan dito, sisiraan nila. Ang taong walang Diyos sa sarili nila, sisiraan nila yan. Kasi yan mga yan, kampo ni Satanas yan Nag-aaral lang salita nga ng iba naman yung inaaral, no? Nagtanong pa yung isa, anong pangalan ng Diyos? Alam mo kahit anong pangalan ng Diyos, marami yan. May Jehovah, may Yahweh, maraming pangalan ng Diyos Subukan pa ako ng Satanas dyan, ng isa, nagbibenta ng anting-anting niya na hindi naman pasado, napuputukan naman, no? Alam mo, sa totoo lang, yung mga inaaral nyo sa lim ng karunungan, sa akin naman nagmula yan, hindi naman sa inyo. Example na lang, may nagtanong kanina, ano daw yung tuldok ng pangalan ng Diyos? Naku, tinanong mo sa akin yung kaalaman na yan, ako din mismo nagturo sa inyo lang yan, na kayong mga tao lang. Pangalan ng Diyos, hindi mo alam, natatanong mo pa sa akin. Alam mo yung tanong mo sa akin, alam mo yung kasagutan. Bakit mo pa tinatanong? Ginagawa mong tanga yung sarili mo. Ang pangalan daw ng Diyos, yung tuldok, di niya na alam. Ayuwo. Sus Mariosep. Ngayon, nung nagagalit siya kapag nasasagot ko yung tanong niya, tanggapin yung pagkatalo nyo, hindi yung nagagalit kayo. Bakakon kayo Kayo yung mga nang dadaot dito sa social media para lang may masabi kayo. Diba? Akala mo, lahat ba nang nanonood dito, tunay? Hindi Hindi lahat ng nanonood dito tunay. Yung iba nag-antay lang ng ikasisira mo. So magantay kayo sa wala. So topic natin today is, ang Diyos, hindi mo pwede yung husgahan. Kasi Diyos yan Hindi ikaw nagpuprograma, tao ka lang. Ang Diyos ay Diyos, Ang Diyos, nagkatawang tao dito sa lupa. Hindi naman ninyo kilala yan. Paano nyo makilala ang Diyos? Hindi nga ninyo nakikilala, Ang alam nyo lang is gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Kayong mga nandyan sa mga iba't ibang organisasyon, especially na yung mga may nagtatanga ng mga agimat, matuto kayo rumispeto sa ibang samahan, Kilala ko naman kung sino yung gumagawa ng ikakasira ng mga tao dyan Kilala ko yan kung sino nagpapakalat ng mga salita-salita dyan, Umayos ka, Dahil hindi kayo magiging tunay na isang mga magkakaroon ng isang mga tunay na kaalaman kung hindi tinuturo lang sa inyo ng Diyos, Bakit? Saan ba galing yung mga kalasag ninyong mga gamit sa spiritual? Sino ba nagbigay ng kaalaman sa inyo? Tao lang naman kayo, di ba? Diyos ang nagbigay sa inyo yan. Ang Diyos nga, hindi nyo makilala yan kahit nasarapan na nga ninyo yan Nagbibigay ng mensahe, hindi nyo makilala yan. Kaya gaya na sinabi ko kanina, laliman ninyo at unawain ninyo, lawakan ninyo ang pangunawa ninyo.
Kasi hindi nyo makilala ang Diyos kasi minamaterialize ninyo. Halimbawa, ang Diyos ay bumalik bilang si Kristo. Nung panahon niya, ganyan nga talaga itsura niya. No? Alam na sa pagbabalik niya, yun pa rin hindi na. Bago na. Itsura niya, hindi nyo makilala kasi hindi nyo man kilala yun. No? Ang Diyos kasi pwede siya magpalit ng katawan niya. Pwede siya maging bata, matanda. No? Yan ang katotohanan. Hindi nyo nakikilala ang Diyos. Kaya huwag nyo sabihin na kilala nyo ang Diyos na hindi naman ninyo nakikilala. Diba? Yung mga taong walang magandang sasabihin, diretso kayo sa blacklist. Kasi po itong organisasyon na ito, napakaganda ito. Programa to ng Diyos hindi naman to programa ng tao. Diyos ang nagpo-programa. Kaya maganda yung mensahe ng Diyos sa akin kanina. No? Uhusgahan niya yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. Ay, mga tao kasi ganito yan, ugali nila. Pag ang tao gumawa ng masama at hinusgahan sila ng Diyos at kumbaga judgment nga no, hinukuman. Nasabihin nila sa Diyos, ay hindi ganyan yung Diyos. Para bang inalalarawan nila ang Diyos na hindi naman sila yun ang Diyos, no? Kasi ang Diyos marunong magalit yan. Marunong magalit ang Diyos, hindi nyo basta-basta maano yan. Maluloko sa kalukuhan niyo. Diyos yan tao ka lang no? Tao ka lang. Kumakain, tumatay, dumudumi, no? Namamatay. Ang Diyos, iba yan. Bukod tangi yan sa lahat. Kahit sabihin mo pang aral ni Job, yung inaaral mo, aral ni Solomon, aral pa ni Moises, lahat ng sinulat nila dyan, salita yan ng Diyos. Sa Diyos nagmula, hindi sa kanila. Ang aklat na Biblia, akala na iba pag nakabasa na sila, yun na yung kabuuan. Hindi pa naman buo yung kalat. Akala man ng Diyos dyan Yung Biblia na yan, ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Mas mataas pa rin ang Diyos, mas labaw pa ang Diyos. Pero ngayon, iba na ngayon Yung tao ngayon, mas labaw pa sa Diyos kaya gago nga. Niloloko nila yung mga tao sa paligid nila. Nagagalit kayo kasi hindi nyo matanggap yung katotohanan, di ba? Sa kabila ng paninira ninyo, hindi nyo pa rin ako magagalit, di ba? Ako kasi hindi naman ako mahilig makipagtalo. Una sa lahat. May nanunubok nga sa akin, kampo ni Satanas, nagtitinda ng baon niya na hindi gumagana. Alam mo, ako, may gamit din ako sa spiritual. Sa totoo lang. Marami akong gamit na ginawa na ako mismo ang may obra. Na pasado yan tested yan sa bala. Hindi nga lang ako mayabang kagaya ninyo na nagpapakita sa social media ng mga gamit pang spiritual, hindi naman pala subok, no? Kayong mga pulahan, hindi naman kayo original kung hindi kayo nagmumula sa akin. Walang pulahan kung hindi dahil sa akin. Dahil ako ang original na pulahan. Ako ang pinagmulan ng kapangyarihan ng mga ninuno ninyo. No? Yun ang tinatawag na pulang kaalaman, na pang-depensa, pang-gerero. Patanong-tanong pa yun ano po bang pangalan ng Diyos? Ang nalalaman mo, pangalan lang ng Diyos mo, katuldok lang naman. Madaling sagutin, ako din naman nagturo, no? Alam mo ba yung aral ng Diyos sa lihim ng karunungan kung hindi mo alam, no? Na ako din nagtuturo sa inyo. Bukod pa sa tuldok, ano ba yung pangalan ng apat na tuldok? Apat na tuldok na nilihim sa inyo na ako lamang nakakalam. Hindi nyo masagot yan kasi di wala kayong aral. Ang nakakaalam lang ng apat na tuldok na siya ring apat na bituin na sumisimbolo, yun yung salita ng Diyos. Hindi malalaman yung salita ng Diyos kasi materialistic kayo Yung apat na tuldok na yan ang apat na numero na makapangyarihan. Na siya mismo nakakaalam ng mga bagay dito sa mundo. No? Sabi ko nga, apat na tuldok, apat na bituin ay isa lamang. Bawat tuldok na yan, may numero yan. Yan ang salita ng Diyos. No? Pero paano po ninyo malalaman yan? Hindi nyo talaga malalaman yan kasi hindi ako nagtuturo niyan. Ang magtuturo pa rin yan, ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan ang katotohanan. Banal na Espiritu ng Diyos na ako ay si ako nga. Yan nga yan. Hindi ninyo matanggap kasi mga tanga kayo. Yung salitang tanga nandun niya sa Biblia sabi nga ng Diyos, huwag kayo mag-impok or magtago ng kayamanan dito sa mundong ito dahil maraming mga tanga na magnanakaw niyan at sisira ng kayamanan nyo. Mag-impok kayo ng kayamanan ninyo doon sa langit or sa kaharian ng Diyos. No?
Sapagkat ang tunay na kayamanan nandoon, walang mga tanga doon at magnanakaw. Yan ibig sabihin. Kaya yung kalaman ko, hindi ito manakaw ng mga tanga. Yung tanga, ibig sabihin po yun, kalawang. Ang inisip kasi ng iba pag tanga, masamang words di ba? Basahin mo sa Biblia yan. Kung nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, nandoon yung words na tanga. Oo. Ibig sabihin po, kalawang. Kahit nga yung mangmang na salita, medyo masagwa pakinggan Pero ibig sabihin yung mangmang, ang kahulugan po niya sa atin is walang alam. Yan. Talagang matindi lang talaga ang Diyos magbigay ng mensahe. Patalinghaga Ganto pa nga minsan magsalita ang Diyos kayo mga mangmang, makinig kayo ng mabuti sa salita ng Diyos upang madagdagan pa ang inyong kaalaman. Mangmang na salita ay nandoon yan sa kasulatan ng Diyos. Bakit ka magagalit? Na yan naman ang nakalagay doon, di ba? Kahit nga yung ginawa ni Satanas, nakalagay din doon Galit si Satanas pag binubulgar mo yung ginagawa niya. Na siya ay isang anghel nung panahon, nagrebelde siya sa Diyos. Ayaw mapakinggan ng demonyo yun na gumagawa siya ng masama. Di ba? Kaya ako, yung sinasabi kong words na mangmang, nandyan niya sa Biblia, pati yung words sa ulupong, nandyan yan. Gaya sinabi, maraming nagsisipagtawag sa aking pangalan. Pero iilan lang ang nakakasunod. Lumayo kayo sa aking mga ulupong, kayo mga mapagpanggap. Kasi paano nasabi ng kasulatan na ganun yan? Maraming nagsasabi na kilala nga nila ang Diyos. Pero hindi naman nila sinusunod yung Diyos, tama? Yun yung nakalagay doon sa ibig sabihin ng Biblia. Talinghaga kasi yan hindi maunawaan ng mga matatalino yan tsaka yung mas labaw pa sa Diyos. Hindi nila maunawaan yan yung mga mas mataas pa sa Diyos, no? Yung mga taong nagpapanggap na maraming alam. Ako, tanga lang ako. Mangmang. Alam nyo bakit? Sinabi kong tangat mangmang ako. Dahil hindi naman ako matalino kagaya ninyo. Matalino kayo magpaikot ng kausap nyo. Matalino kayo manloko ng kapwa nyo. Matalino kayong gumawa ng di maganda. Utusan nyo pa yung kapwa ninyo sa organisasyon nyo na magturo ng mali sa kapwa nila. Alam nyo, kung mabuti ang talagang mga founder ninyo, mabuti rin dapat ang lumalabas sa bibig nyo. Yan ang katotohanan. Kasi, yung mga leader ninyo ngayon, pinasukan na ni Satanas yan Kasi takit ka mo. Ganun ang inuugali ninyo Membro ka pa naman sa samahan mo kung saan samahan ka man nabibilang. Tapos isip-isipin mo yung founder mo. Kinikilala mo, tapos yung ugali mo, mala Satanas ang ugali mo. Kasi babastusin mo ibang taong may paniniwala. Itong organisasyon po namin, hindi po to para sa mga taong ayaw naman kumilala sa Diyos. Kasi Diyos po nagpo-programa, hindi naman tao no? Katawan ay material. Pero ang espiritu ng Diyos, ako ay siya ko nga. Yan naman ang nakalagay sa kasulatan. Yan ay siya ko nga na nagmimensahe sa tao. Kung paano nyo makilala ang Diyos. Marami nagsipagtawag sa pangalan ng Diyos, ngunit hindi nila makilala ang Diyos. Mga ulupong yan sila. Mapagpaimbabaw, mapagkunwari. Kahit nasarapan pa nga nila ito, hindi nila ito makilala. Na kung sino nga ba ito? Itong nagmimensahe na ito, subukan pa nga nilang patayin dahil gusto nilang manaig ang kasamaan nila. Nakita nyo kanina yung mga nagko-comment ng hindi maganda dun sa live ko? Yan yung mga kampo ni Satanas, mga walang Diyos niya sa sarili nila. Ang taong walang Diyos sa sarili, lahat ng paninira gagawin nila sa akin. Magtagumpay lang sila. Hindi naman sila magtatagumpay kasi nga nandirito sa atin ang katotohanan, no? Katotohanan na nagbibigay sa tao ng liwanag, no? Marami nga yung mga ibang tao diyan kagaya din ng mga Hudyo ng panahon yung mga ugali nila. Bakit mo inaangkin na ikaw si Kristo? Alam nga naman na hindi niya angkinin yun na siya naman talaga si Kristo. Hindi naman baliw yan para hindi magsalita ng ganyan. So ganun din sa pagbabalik ko. Ako ang Adriano, ako rin ang Ruben. Ang Adriano at four corners of the world, iisa lang. Mga wala kayong alam. Four corners of the world, iisa lang. Isa lang ang katawang ginamit pero ilan sila nagmimensahe. Para kagaya ng Panginoon Kristo,
Isang katawan ang ginamit. Pero ang nagsasalita sa kanya, ang spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya hindi nyo maunawaan yan kasi hindi ninyo nilalawakan ang kaalaman. Hindi ninyo binubuksan ang inyong puso't isipan. Ang laging bungad sa inyo, awayin nyo ito. Ha? Hindi ninyo kayang tanggapin ang katotohanan kasi sarado isipan ninyo. Oo. Kahit gumawa pa kayo ng maraming dami accounts, diretso kayo sa blacklist ng Diyos. Hindi naman pwede yan dito na discrimination ka. Ako nga, wala naman akong pakialam kung sumasamba ka sa ribulto. Wala rin akong pakialam kung anong relihiyon mo. Kasi ang Diyos wala namang relihiyon. Ha? Nung panahon ni Kristo, no? At ang panahon ng mga propeta, wala namang Biblia. Ang Biblia ay nagawa na lang yan nung panahon ni Alexander, no? Ng mga Romano. Kung sinong hari na nagpagawa ng kasulatan na yan, yan na lang ang nagkaroon ng banal na kasulatan. Nilikom niya yung mga kasulatan ng mga apostles, na 12 apostles, no? 12 na apostol, nilikom niya yung kasulatan na yan. Halimbawa, aklat ni Solomon, aklat ni Daniel, aklat ni Tobias, aklat ni kung sino pa man may aklat dyan. Pero lahat ng mga yan, nandyan pa rin ang salita ng Diyos, di ba? Hindi nila pag-aari yun kasi salita pa rin ng Diyos ang nandoon. Yan po ang katotohanan. Kahit ano pong gamitin ninyo na aklat ni ganito, aklat ni ganyan, ang nagsalita doon Diyos hindi sila. Diyos ang nag-utos na ito yung isulat nyo. Pero mensahe pa rin ng Diyos ang nagmumula doon. Kahit makaawa kayo ng Biblia, mabasa nyo man lahat yan, hindi pa yan ang kaalaman ng Diyos. May nagtanong-tanong nga sa akin kanina dyan sinusubukan ako Yung may tinignan ko yung profile niya, nagtitinda ng agimat niya na napuputukan yung bao. No? Tinanong niya sa akin ano itong pangalan ng Diyos. Ano yung tuldok na pangalan? Kasi yung tanong niya yan, alam niya naman yung sagot. Tinatanong niya sa akin. Ako kasi, kahit alam ko yung sagot, hindi ko sinasagot kasi magmukha ka lang King Koy. Dahil medyo nahirapan naman siya sigurong sagutin yung na yan, yung mga bagay na gusto niyang itanong sa akin. Diba? Tinanong niyo sa akin, tapos nung nasagot ko, nagagalit ka sa akin. Huwag ka magalit kung nasasagot yung tanong mo. Kasi ang kaalaman ko, hindi lang naman sa banal na kasulatan. Ha? Kasi ang kaalaman ng Diyos is flexible yan Ha? Kahit nga yung Quran, alam ko. Kahit nga yung Buddhism, alam ko. Kahit ibang kasulatan, alam ko pa. Bakit ganoon? Kasi ang kaalaman ng Diyos, siya man nagturo sa iba't ibang tao. Kayo lang ang may walang alam. Halimbawa, ikaw, nabubuhay ka sa mundong ito. Diba? Yung mga lolo't lola mo, yung mga angkan mo, mga ninuno mo, paano nila makilala ang Diyos kung hindi ang banal na kasulatan nagturo sa kanila? Diba? Yun ang ibig sabihin ko. So, iniisip kasi ng tao, ay, alam ko na tong Biblia na ito, alam ko na. Hindi pa yun yung kaalaman ng Diyos. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Dahil ang kaalaman ng Diyos napakalawak Ano ba yung tuldok na sinasabi niya? Pangalan ng Diyos, Ayuwu. Yan ang pangalan ng Diyos sa lihim ng karunungan. Pero hindi pa kasi yun yung pinakapangalan ng Diyos Maraming pangalan ng Diyos May Yahweh, may Jehovah, Yahuwah, Yehuweh. Maraming pangalan ng Diyos. Kaya kahit kung ano man yung pagkakaunawa mo sa Diyos, kung ano yung pangalan ng Diyos mo, tawagin mo siya sa pangalan niya. Kung yun ang mismo yung nagugustuhan mo. Kaya ang pangalan pa naman ng Diyos mo, kahit anong pangalan dyan, tutugon at tutugon yan. Di ba? Ano pa bang pangalan ng Diyos? I am the Alpha and Omega, the beginning and the last. Isipin mo, ang daming pangalan ng Diyos, tapos tuldok lang ang alam mo. Grabe ka naman. Di ba? Akala kasi ng tao, alam na nila ang lahat. Kahit alamin mo pang lahat ng kasulatan dyan, hindi mo naman pag-aari yan. Sa Diyos nagmumula yan. Ako? Imposible ako ang magmayari ng kaalaman na yan.
Kaya nga hindi nakakapagsalita sa inyo to ng ganito eh. Ang A-I-U-O, kasi vowels po kasi yan doon sa alphabet natin. Kung titignan mo, yung alphabet natin is A, B, C, D hanggang Z, no? May 1, 2, 3 yan, hanggang doon may numero yan. So may mga vowels pa tayo. A, I, U, U. Yan. Yan ang pangalan ng Diyos, A-I-U-O kung tawagin. Tinanong sa akin yan kanina sinagot ko lang. Tapos siya pagalit, no? Nagagalit sila pag nasasagot yung tanong. Totally, di naman ako talaga mahilig magsasagot sa mga tanong nyo, no? Kasi alam ko naman yung sagot. Magiging kingkoy ka nga lang pag sinagot mo yun sila. Ngayon, nung nasagot naman siya, nagagalit. Oh. Galit na galit sila. Para silang mangangagat na magpabakuna ka muna kasi delikado yan. Baka pag makarabis ka, delikado yan. Mahirap pa naman yung tao na pag natatalo sa diskusyon, nagagalit, no? Gustong mangagat, no? Mayroon kaming vaccination dito para sa mga nauulol na mga tao, no? Na nagsasalita ng di maganda. Naka-screenshot yung mga sinabi niya kanina sa akin eh. Oo. Ngayon tuloy natin yung topic. Ang Diyos kasi hindi mo makikilala yan eh. Kahit sabihin mo na ang Diyos po kasi ganito, ganyan, kahit ilarawan mo siya, itigil mo yan kasi di mo kilala ang Diyos eh. Kahit nga nandyan na yung kaaway mo, hindi mo pa rin alam eh. Diba? Hindi mo alam, babariling ka pala. Oh. So, ganun din ang Diyos. Ha? Hindi mo nakikilala, susulpot sa bigla sa harapan mo yan. Kagaya ni isang magnanakaw. Ha? Maling tulad mo yan doon. Kasi, ang pagbabalik ng Diyos, walang nakakaalam yan. Kahit nga nasa harapan mo nga na yan, nagbibigay na mensahe, hindi mo pa nakikilala yan. Oo, kung sino-sino pa yung tinuturo mo, yung Diyos mo, yung santo mo, yung Diyos mo, yung talandro mong ginawan mo ng Diyos na inukitan mo dyan, yan ang Diyos mo, di ba? Pero ikaw na nakikialam sa buhay ko, di naman ako nakialam sa buhay mo. Anyway, kahit alam ko naman yung mga gamit nyo na hindi naman kargado talaga ng tunay na salita ng Diyos. No? Kasi ang tao may Diyos sa sarili, hindi yan makikialam sa kapwa niya eh. Hindi yan magsalita ng hindi maganda. Oo. Hanggang doon na lang ang kaya nilang gawin, yung magsalita ng hindi maganda sa kapwa nila. Kasi ang gusto nila, yung salita ng demonyo ang mag-ahari, hindi yung katotohanan, no? Kung sino man ang mga founder ninyo dyan, na kinikilala ninyo, yun din ang sumasalamin sa ugali ninyo. Halimbawa, nagsasalita kayo ng hindi maganda sa akin, ibig sabihin yung founder mo, ulol din. No? Kasi yun din ang lumalabas sa bunganga ninyo eh. Pero yung words na ulol na yan, nasa Biblia yan. Kahit yung ulopong at saka yung mangmang na salita, tsaka yung tanga, nasa kasulatan yan eh. Dapat nga magpasalamat ka pa. Kasi may nagmimensahe ng katotohanan. Ha? Mukha lang akong bata, pero pag sinaksak kita, malalaman mo yung katotohanan, nakakabahon pala. Di ba? Oo. Ako kasi hindi ako mabait. Oo, hindi ako mabait. Kasi lahat ng tao ipinanganak na makasalanan, no? Ako imposible maging mabait ako kayo man ang mabait. Tingnan niyo mga pananalita niyo sa akin, hindi maganda. Banal nga yung mga lahi ninyo. Oo, mga banal lahi nyo, halos hindi mahulugan ng pinggan, no? At saka hindi makabasag ng pinggan. Kalahin mo yung mga pananalita nila parang kala mo mga santo. Santong may sungay. Di ba? Kasi isipin mo, gaaral ka ng salita ng Diyos, tapos naggagawa ka ng agimat, tapos ganun ugali mo. Pag may nakikita kang mas angat pa sa'yo, galit ka. Wala kang magagawa. Diyos na mismo mo nagsasalita niyan eh, hindi naman tao. Buti sana kung tao nagsasalita. Oh, hindi naman tao nagsasalita dyan. Diyos man, Espiritu ng Diyos, ako ay si ako nga. Oh, nasabi mo, ano ba yung tutong pangalan ng Diyos? May tunay na pangalan ng Diyos. Alam mo, lahat ang binabanggit sa kasulatan, tunay na pangalan ng Diyos. Ang hindi lang tunay dyan, ikaw na magulo. Ikaw na nagpapagulo sa isipan ng tao. Example na lang, no? Maraming printer sa buong mundo. Example lang obserbahan nyo, maraming printer sa ibang mundo, no? Dito sa mundo natin, maraming pangalan ng printer. May Epson, may Canon,
My brothers, ano pa bang mga pangalan ng mga printer na alam nyo? Comment down nga nyo. So lahat naman yan, iba-ibang pangalan, pero lumalabas pa rin yan, printer. So ganun pa rin din sa pangalan ng Diyos, no? Iba-iba man ng pangalan niya, siya pa rin yung tinatawag ninyo. Oh? Di ba? Siya pa rin ang tinatawag nyo. Kay Jehovah, Yahweh, Yahuwah, Yeshua, Yisraye, di ba? Ayu, di ba? Yung mga pangalan ng Diyos dyan. Iisa lang may-ari niyan, siya din. Oo. Marami siyang pangalan kasi Diyos yan eh. Oo. Siya din ang Ruben, siya din ang Adriano. Eh, hindi nyo makilala yan, sasabihin nyo nang angkin siya. Angkinin niya talaga yun, siya talaga yun eh. Alam nga naman na kayo yung ilalagay doon, masiraulo kayo. Wala naman kayo mga alam, tubong buho. No? Ang tubong buho, lahat gagawin yan, sisiraan ka niyan. Kaya nga yung mga naninira sa akin, nakakala mo kung sino mga banal na hindi makabasag ng pinggan, tignan nyo na lang yung mga comment nilang hindi magaganda. Ganon ang ugali nila, ibig sabihin, ganon din ang founder nila, bastos. So bakit ako makipagkunayban sa mga gago? Eh, pwede ko naman kayo tirahin sa spiritual. Ang spiritual kasi may atake yan eh. Kahit nga 3 araw, pwede ka na mawala. Kagaya nung nagsasalita na hindi maganda sa akin. Kung ano-ano yung sinasabi nilang hindi magaganda. Ano nangyari sa kanila ngayon? Kinakarma sila, natanggalan sila ng posisyon sa trabaho nila, ano pa ba? Ha? Nawalan sila ng ng supply, ganon. Alam mo ang karma, mabilis lang yan sa panahon ngayon, lalo na mahaba-haba yung sungay nyo. Sus, di nga kayo nakakilala sa Diyos eh. Ha? Kasi ang tao kinagistan nila, relihiyon, hindi naman Diyos. You born to be in a religion, not in the God of presence. Ha? Hindi ka pinanganak ka nila dun sa religion, hindi dun sa presensya ng Diyos. Kasi pag Diyos kasi ang kinikilala mo, wala kang kinikilalang religion. Ha? Pakialam po sa religion mo kung satanismo ka pa. Ha? Marami nga dyan nagpapanggap na banal, kuno. Pero yung mga bunganga nila parang mga bomba na nakalunok ng mga aluhipan. Yung mga bunganga nila na hindi maganda manalita, labasan yung mga negative na energy dyan. Yan ang mga bunganga na bukas na libingan, na walang laman. Kaya mag-iingat din kayo doon sa mga taong naninira sa akin. Tandaan nyo yan, no? Huwag kayong maniniwala at magtitiwala doon sa mga taong naninira sa akin. Ha? Kasi gagawin din nila yan sa inyo pagdating ng panahon. Ako nga, wala akong ginagawa sa kanilang masama. Diba? Ano bang ginawa ko dito? Since ilang years na ba ako dito nagla-live? Matagal na rin eh. Diba? Matagal na ako nagla-live dito. Oh, wala naman ako ginagawa ko, di nagla-live ako. Nagagalit sila kasi mensahe ng Diyos mismo lumalabas. Bali-balik pa rin man nila ang panahon, ha? Mas mataas pa rin ang Diyos, hindi ang tao. Ang tao hindi pwede umigit sa Diyos. Diyos yan eh. Ang Diyos hindi na ninyo mapapatayan yan. Siyang may hawak ng lahat. No? Ano bang nalalaman ninyo sa Biblia? Hanggang doon lang naman. No? Yung katuldok lang, di ba? Oh. Maraming pangalan ng Diyos, kaya wag niyong guruhin ang utak ng isipan ng tao. Wag na kayong magsasalita pa ng ano yung tunay na pangalan ng Diyos. Ang mga tao nagsasalita ng mga ganyan, pinapagulo niyang yung isipan ninyo. Tandaan ninyo, ang pangalan ng Diyos, marami yan, pero isa lang yan siya. Kagaya ng four corners of the world. May nandyan ang pangalan ko, Adriano de Concepcion. Nandyan din pangalan ko, Ruben de Reclus Sr. Nandyan din ang pangalan ko, Captain Capoljuri. Nandyan din ang pangalan ko, no? Dr. Huge Tobar. Nandyan din ang pangalan ko nung panahon, Rizal Protasio. Jose Rizal Protasio, nandyan din pangalan ko. Pero, iisa lang ako na gumanap sa mga yan. Iisa lang ang linya ng aral. Diba? Yan ang katotohanan. Hindi kasi alam ng tao yung spiritual. Hindi nila napag-aralan yung kung paano nabuhay ang Diyos, paano isinilang, paano namatay, paano ulit nabuhay. So, ganun din dito sa pagbabalik ng Diyos. Kaya, marami talagang hindi kayang tumanggap sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi gusto nila pag-ariin sa buhay nila yung masama.
Yan na sinabi ng panahon na ito. Darating ang panahon pag naayos na yung programa lahat, tatapos na. Ang titira lamang doon sa the Golden Kingdom of God, kung tawaging city, yung mga taong tumanggap sa Kanya. No? May mga sarili na silang bahay doon, may makakain sila. At pag dumating na yung tribulation na sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga pinili ng Diyos na nakatira doon sa the Golden Kingdom of God, yun lamang ang makakaligtas. Yung mga hindi tumanggap sa Diyos, diretso kayo mamatay, diretso kayo doon sa kawalan. Ganon din sa panahon ng sa panahon ni Noah, the Noah's Ark, kung alam nyo yan. Sinabi na ni Noah sa mga tao na, halina kayo, sumakay na kayo dito sapagkat binigyan na tayo ng babala na kayo ng Diyos na itong lugar na ito ay pababahain niya, lilinisin niya. Anong sinabi ng mga tao doon kay Noah? Hindi kami naniniwala sa'yo, sinungaling ka, patuo ka, mapagpanggap ka, inaangkin mo na nandyan sa'yo yung Diyos, nang angkin ka, blasphemy, kalapastanganan, ganun ang bintang ng mga tao kay Noah. Dumating na yung panahon, no? Anong sinabi ng Diyos kay Noah? Gumawa ka ng arko na ang bawat nandoong mga hayop ay magkapares. May lalaki, may babae, may usa, no? May mga elepante, lahat doon ng mga hayop kumpleto wala nga lang baboy doon. Oo. Ngayon, nung naipasok na ni Noah lahat doon, yung mga naniwala kay Noah, doon din pumasok sa barko na yan. Yan nandyan niya sa Biblia. Yung mga hindi naniwala kay Noah, na mga tumutuya-tuya, na sinasabi nila, blasphemy, patutuo ka, hindi ka tunay, nang angkin ka, bulaan ka, lahat ng binibintang nyo kay Noah, ayun, nung dumating na yung baha na pinadala ng Diyos, nasaan yung mga mayayabang na magsalita, na nagpapanggap na kilala nila yung Diyos, kung makapagsalita sila dun sa anak ng Diyos, husgahan nila simula ulo hanggang paa, nasaan sila ngayon? Na-wash out sila. Sabi na-wash out, nabura sila. Nilamon sila ng baha. Ilang araw yung baha na sobrang taas. Ang nakaligtas lang tuloy ang Noah's Ark kung sino yung mga nakasakay doon. So, binigyan sila ng pangako ng Diyos na lupain. At doon nagsimula lahat ang tao. Marami ng parami yan. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos, hindi nyo kilala yan. Minsan kahit nandyan na yung sinugo ng Diyos na anak niya, hindi pa nga ninyo paniwalaan yan kasi papapatay nga ninyo yan. Pero nandyan yung programa ng Diyos Pero alam nyo ba yung tumaas na yung baha? Anong sabi ng mga tao? Noah, papasukin mo kami, Noah. Kami naniniwala na sa'yo. Doon pa lang sila naniwala nung may baha na. Nung wala pang baha, hindi pa sila naniwala. Kasi gusto muna nila masampulan, no? Bago sila maniwala. Ganun ang tao. Ngayon, dumating na yung baha sa kanila. Nalunod na yung mga tao, kawawa. Alam nyo, maswerte kayo pag nabasa kayo ng kasulatan na yan, na Biblia, na kahit hindi man kumpleto, yung sinasabi ko sa inyo, nababasa nyo yan doon. Hindi ko na kailangan magawak ng Biblia kasi ako man may gawa niyan. Inilalahad ko na lang sa inyo kung ano yung nangyari nung panahon. Kung ano yung mangyayari sa kasalukuyan ngayon at sa mga darating na araw. Yung mga paalala ko na yan, nagsasabi lang ako sa inyo na mag-iingat na kayo kasi may mga bagay na hindi pa ninyo alam at hindi ninyo naunawaan. Kagaya yung pagbabalik dito ng anak ng Diyos na siya rin yung Diyos mismo na tinatawag ninyong Ama. Hindi nyo yun makikilala. Hindi rin ako yun. Imposibleng ako yun. Kaya mas labaw pa nga kayo sa Diyos. Hindi ako yung hinahanap nyo siguro. Baka iba yung hinahanap nyo. Alam nyo ba pag dumating ang panahon na huhulihin ng mga tao, itatanggi nyo ako ng 3 beses. Sasabihin ninyo, hindi namin yan ang Diyos. Itatanggi nyo rin ako gaya ng nangyari nung panahon. Dahil darating ang panahon na tatakutin kayo ng kalaban. Pero yung mga nanatiling banal at nagpakatotoo, mabubuhay ulit kayo.
Maniwala kayo sa akin. Mabuhay kayo sapagkat kinilala nyo ang Diyos. Alam nyo, ang Diyos, hindi nyo makilala yan. Napakalawak ng kalaman yan. Sabi nga ng iba, ang Diyos isisilang sa ganito, ganyan. Ha? Pinoprograma niya yung pagpapanganak ng Diyos, samantalang hindi naman siya Diyos. Tao naman sila. Ang Diyos, hindi mo yan pwedeng pangunahan o diktahan. O iprograma. Kasi Diyos lang mismo ang may karapatan. Di ba? Tsaka ang four corners of the world, iisa lang yan. Hindi nyo kilala yan. Ang Jose Protasio Rizal, Rialunda, Alonso. Hindi nyo kilala yan. Minsan nagmiminsayan sa live, hindi pa nga ninyo nakikilala. Tawagin pa nga kayo niyang Ginoo. Alam nyo ba mga Ginoo? Ang tsokolate ay napakasarap. Kagaya yan ng salita ng Diyos. Kagaya din yan sa mga tao. May dalawang klase ng tsokolate. May isa matamis at isa naman hindi. Ito yung bigay ko sa inyo mga Ginoo na talinghaga para maunawaan ninyo na maigi. Buksan ninyo ang pangunawa ninyo, laliman ninyo ang pangunawa ninyo, lawakan yung pangunawa ninyo. Ang tsokolate. Sample. Itong tsokolate na iniinom natin. Yan. Sa tingin nyo ba, yung ininom ko na yan, mainom ko ba yan pag hindi yan dumaan sa tamang proseso? Mainom mo na ba siya ng ganyan? Na ganyan na ba talaga siya? Hindi. Ang tsokolate ay galing yan sa isang punong napakasimple. Napakasimpleng puno na namumunga. Na ang bunga nito ay kagaya ng santol ng lasa. Matamis. Pag tinanggal mo ang buto niyan, di ba? Pag sinangag mo yan, pag tinikman mo ulit, napakapait. Tapos ipoproseso ulit yan. Pag naproseso na ulit yan sa gilingan, lalagyan ng konting pampalasa yan, ng pampatamis. Pag tinimpla mo yan, matamis na ulit ang tsokolate. So ganyan din ang buhay ng tao mga anak. Ika'y isinilang na mula sa sinilang ka mula sa isang sanggol na walang alam, no? Isinilang kang walang alam. Isa kang sanggol na anghel na matamis na nagpupuri sa Diyos. Ngunit habang lumalaki ka, dumaan ka sa mga mapapait na pagsubok. Pagsubok ng mga tao na nag-aakala nilang sila'y Diyos, na nagsipaggawa ng masama. Pagkalaunan, nakilala mo ang tunay na Diyos, tinanggap mo siya sa buhay niya. Tinanggap mo siya sa buhay mo. Tinanggap ka niya sa buhay niya. Nung nakilala mo ang Diyos, naging matamis ang buhay mo. So yun po ang ibig sabihin ng talinghaga ng tsokolate. Na ang lahat ng tao dumaan sa mapait. Hindi ka magiging matamis. Diba? Dahil yan po ang katotohanan. Dahil sa buong buhay ko, walang tao na hindi duman sa pagsubok. Tandaan nyo yan. Ako pa kaya, na tao lang sa paningin ninyo, na sinubukan ninyong paslangin, sinubukan ninyong painumin ng lason, sinubukan ninyong sulsulan yung mga tao na gawa na ko na hindi maganda? Ano pa kaya? Ang kaya ninyong gawin? Ito kasi, mga bagay na ito, hindi nyo lubos mga Ginoo na maunawaan. Akala nyo Ginoo ay, siguro itong nalaman natin sapat na. Marahil yun lamang ang nalalaman ninyo. Pero kung talugturin po natin ang kaalaman ng Diyos, hindi ninyo ito maunawaan o matarok man lang. Sapagkat doon pa nga lang sa tsokolate, hindi po ninyo maunawaan na ang tsokolate ay galing sa isang punong napakasimple. Yung punong simple na yun ang kumakatawan sa sanggol na walang kasalanan, na walang bahid ng kasamaan. Nung lumalaki na ang isang puno at namunga ito,
hinarvest ng mga tao. So, ganun din ang tao, no? Nasanggol. Nung lumaki na, tinuruan ito ng mabuti at tinuruan naman ito ng ibang nilalang ng masamang gawain. Kaya ang tao naging masama at dumaan sa mapait na nakaraan. So, ganun din ang kakao. Ipinadaan mo yan sa proseso, pinainit mo sa kawali, nung tinikman mo mapait. So, ganun na ang buhay ng tao. Naging mapait din ang buhay niya. Kasi marami siyang nakilalang taong manluloko. Nasaktan, nabigo. Pero nung nakilala niya yung Diyos, paano? Naging matamis siya. So, ganun din sa tsokolate. Mapait ka nga. Nung dumating sa buhay mo ang Diyos, nilagyan ka ng tamis. Kaya ngayon, ang tsokolate naging masarap. Kasi ang tsokolate hindi nagiging masarap pag hindi dumaan sa pagsubok. Totoo yan. So ngayon pa nga, ako nga nakakaramdaman din ng pagsubok ng mga tao. Kaya ang tao, kilala ko yung tao na kumpara sa akin, sila ay sa akin. Ang tunay na nakakilala sa akin ay nakakakilala nga sapagkat tumatanggap sila sa akin. Ngunit ang taong hindi nakakilala sa akin, hindi sila tumatanggap sa akin. Ang lumalabas sa mga bibig nila ay puro paninira. No? So ano po ba ang word sa Divine Master? Tinatawag niya sa Tagalog na Maestro Divino or Divinong Maestro. Banal na salita. Ako po, ang tawag ko sa sarili ko is mahinang nilalang. Di ba? Pero bakit tinatawag ako na ibang tao na Divine Master? Kasi ang salita ng Diyos ay yun ang minimingsahe natin. No? Kayo, bakit ba kayo tinatawag na guro? Di ba? Dahil ang kahulugan po ng Divine Master ay tagapagturo. Yan po ang katotohanan. Ang kahulugan po ng Divine Master ay tagapagturo. Ano pa bang kahulugan ng tagapagturo? Kung alam po ninyo, nakalagay sa Biblia, sila ay mga pastol. Yan. Sa mga nagbabasa ng kasulatan, ang tawag pa sa mga guro ay mga pastol. Mga pastol na mga tupa. Diba? Ako ay isa sa mga pastol na mga tupa na nagbigay na mensahe sa inyo. Ayan. Maraming katawagan sa guro. No? Divine Master, Master, no? Grand Master, Supreme Master. Mga tawag na yan ay mga tagapagturo ng kasulatan ng Diyos. No? Yan ang katotohanan. Kaya ang tao kasi mas labaw pa sila sa Diyos eh. Mas sigit pa sila sa Diyos yung mga tao. Alam niyo bakit? Tinuturuan na nila yung Diyos ngayon kung paano gumawa ng masama. Samantala ang Diyos hindi nila kayang masaklawan. No? Nakapag-drive lang ng kung ano-ano, nagkaroon ng nasasakyan sa buhay, nagyabang na. Maplatan ka sana. Iba kasi yung tao, nakatapak lang ng ibang bansa. Akala mo kung sino na. Alam mo ba, hindi naman lahat ng nakapunta ng ibang bansa matalino? Diba? Yung iba nga, nasa ibang bansa na, fluent pa sila sa English. Diba? Fluent pa sila sa English eh. Bakit wala silang mga alam doon? Na yung dapat gawin nila mabuti, hindi masama. Ibig sabihin, hindi sila matalino. Diba? Hindi lahat ng nag-i-Inglesero matalino. At hindi naman lahat na nakapunta ibang bansa makapangyarihan na. No. Ang tunay na malakas at makapangyarihan ang Diyos lamang at walang iba pa. Diba? Yung words po dito na pangalan na sa Torah Reputenito Pelarutas, ayan po yung tinatawag na 5 elemento ng Diyos, the 5 element of God. Diba? So sa mga hindi pa po nakakalam niya, mga tinatapik ang Satur, kasi ang Satur kasi basag yan eh. Panahon ng Crusader pa yan, hindi naman gawa ng Pilipino yan. Ang Satur is tinatawag yan na magical key or susi. O, diba? Ang Satur ay napakalawak. May Satur coronados at may Satur na hindi naman coronados. May Satur na nabinyagan at hindi nabinyagan. Yan. Alam ko yung mga bagay na yan, napakaliit, na kaalaman lamang yan para sa akin. Ang hindi lang ninyo alam dito kung ano yung ibig sabihin ng Adriano, no? Tolibas de la Concepcion. Kung anong ibig sabihin ng buong pangalan ko na yan. Hindi nga ninyo alam kung ano yung kahulugan ng mga yan, ng bawat litra na yan. Lalo na kaya ang Ruben E. Directo Sr.,
hindi ninyo alam ang kahulugan ng bawat titik at letra na yan. Lalo na yung Captain Capo Jury, Huge to Bar, hindi rin nyo alam yan. Sapagkat ang nakakaalam lamang yan, kami lang. Ako lang. At kung sino yung pinagkatiwalaan ko sa panahon ko ngayon. Yan. Tsaka maswerte yung may mga pirmado ko na kompleto na four corners of the world. Bakit? Kasi sila yung may karapatan na magturo sa inyo. No? Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ko yan sila. Ibig sabihin, makita mo sila ng mabuting gawa dapat. Pero kung makita nyo sila ng hindi magandang gawain, mawawalan ng visa sa kanila yung pirmado na yan. No? Magkakabisa lang ang pirmado na yan pag gumawa ka ng mabuti. Alam nyo ba ang talinghaga ng tsokolate? Napakalalim yan. Kung unawain nyo na mabuti yan, mga anak, malalim. Kaya nga sabi ko, kung aral lang ng hayag at saka sa lihim, hindi naman kailangan itapik yan. Kasi ang dapat ang itapik dito yung programa ng Diyos. Ang programa ng Diyos, nakahanda na yan sa tao. Tao ang hindi handa. Tao ang hindi nakakasunod. Example na lang, nandyan na yung lupa natin na napakalawak. Ha? Ilang hektarya yon? Ha? 500 hectares, no? 500 hectare. Meron pang isa na hektarya. Pinakamalaki, 5,000 hectare, no? Nandyan ang lupa, naka-ready na. Ang tawang hindi nakakasunod. Diba? May nakatayo ng haligi. Nandyan na yung templo ng Diyos. Nandyan na yung the golden kingdom of God. Tao lang hindi nakasunod Hindi ka naman pwede magpumilit na papasukin mo kami dyan kasi anak din kami ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos yan dahil kilala ng Diyos ang tunay niyang mga anak. Yung nakakasunod, hindi yung nanlalamang. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gagawin mo talaga. Pag hindi mo nagawa yun, hindi ka anak ng Diyos. Oo. Kasi Diyos mismo nagmimensahe, hindi naman tao Diba? Baka sabihin na naman, diba? Tao ka lang din naman Bakit si Kristo, di ba nagkatawang tao? Oh? Ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao at nagpakatao siya para sa inyo. Pero kayo, hindi kayo tao kausap. Gusto nyo, totoo yung kaharap nyo. Pero kayo, hindi kayo totoo sa Kanya. Diba? Pinaplastic nyo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Kristo dun sa mga tao noon, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ay tunay. Karamihan dyan ay Judas. So, umalis yung mga tao. Umalis lahat ng tao sa harapan niya. Natira 12 lang. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Oo nga, hindi ba't 12 lang din naman talagang pinili ko? Pero ang isa sa inyo ay Diablo. Yun ang tinasabi niya doon, si Judas Iscariote. Yun ang Judas na umalis sa kanyang pisngi na palatanda na ipapako siya sa krus. So, ganun din ang gagawin nyo sa akin pagdating ng panahon, kayo masasama. Gagawa kayo ng hindi maganda sa akin kasi gusto ninyo manay yung kasamaan ninyo. Pero sa time na ito, hindi na mangyayari yan. Kasi susugpoy na ng Diyos yung kasamaan ninyo. Kaya nga nandito ang Diyos para timbangin yung ginagawa nyo Siya yung taga-hukom ng mabuti at masama ninyong gawa. Yan ang katotohanan. Malawak yan Salita ng Diyos yan. Kaya ngayong mga hindi tumatanggap sa akin, kumakalaban sa akin. No? Tandaan nyo yan. Ang taong hindi marunong tumanggap sa akin, kinakalaban ako. Mas naniniwala pa sila doon sa naninira sa akin kaysa mas kilalanin nila ang tunay na Diyos. Ang Diyos dapat ang kinikilala ninyo. Hindi dapat kayo nakikinig doon sa naninira sa akin. Kasi yung mga naninira sa akin, tingnan nga niyo yung mga buhay nila, hindi nga nila naayos. Ha? Kaya ako, yung buhay ko, simple lang. Ha? Umiinom ng tsokolate, nagmimensahe, at may mga kaalaman na nakatago. Yan katotohanan yan. Hindi ako kagaya sa inyo, mayabang kayo. Akala nyo kung sino kayo makapagsalita. Nakakala nyo kilala nyo ang Diyos. Ang Diyos, wala makakilala dyan. Kahit nasarapan mo pa nga yan, di mo makilala yan Tutuksuhin mo pa nga yan. Awayin mo pa nga yan. Pagsalita mo pa nga ng hindi maganda yan. Sasabi mo pa nga ng mga hindi magagandang salita na nang angkon ka, peke ka, hindi ka tunay. Bakit naman na hindi niya angkinin ang pangalan niya, na pangalan naman niya yun? Diba?
Nag-aral ka ba ng muling pagkabuhay? Hindi mo inaral ang muling pagkabuhay ng Diyos. Kaya hindi mo yan alam. Pero kung inaral mo ang muling pagkabuhay ng Diyos, malaman mo, yan pa rin ang mensahe ng Diyos. Ha? Adriano, Ruben, ha? Dr. Yusubar, Captain Kapujur, iisa lang yan. Iisang pagkatao ang gumaganap. Kaya yung nagsasabi naman na walang hanggang katapusang Ruben ang pasimula, Ruben ang katapusan, hindi naman kami ang spiritual division na nagmensahe niyan. May ibang taong abnormal na nagmimensahe niyan sa inyo na dinugtungan ng mensahe namin. Ha? Isipin mo, may Adriano, Villa Concepcion, may Captain Capujuri and Huge Tobar, no? Isipin mo yung mga yan. Sasabihin mo, Ruben ang pasimula, Ruben ang katapusan. Walang hanggang Ruben. Ba, nakakabastos ka naman yata, iho. Eh kung sabihin ko sa iyo, Ruben ang nagpasimula, sigurado ka ba? O Adriano ang nagpasimula? No? Hindi makilala ang samahan kung hindi ang Adriano ang nagbigay ng mensahe sa Ruben. Ha? Adriano ang pasimula, no? At walang hanggan ng Adriano, no? Yan ang katotohanan. So wag niyong babaliktarin. Adriano nagpasimula, pangalawang Ruben, pangatlo ang Captain Capujuri, panghuli ang Dr. Huge Tobar. Pero isang katauhan lamang ang gumaganap. Ha? Isang katauhan na nagbigay sa inyo ng mensahe sa isang katawan. Ngayon, nung nawala ng material, anong sinabi sa inyo sa mensahe? Sa series, ito yung ayaw nila, pakinggan. Ang sinabi ko sa series, magbabalik ako. Mag-antay lamang kayo, huwag kayo mag-una-una. Wala naman ako sinabi na mag-insert ako kay ganito, mag-insert ako kay ganyan. Wala naman. Kasi may sarili naman akong katawan, lupa. Malinis, walang tato, hindi naninigarilyo, hindi umiinom. Ha? Bakit? Mayroon bang Diyos na isinilang na may tato sa mukha? May tato sa katawan? Wala. Simula kay Kristo, ha? Simula kay Jose Rizal, simula sa Adriano, hanggang kay Ruben, hanggang kay Captain Capujuri, hanggang kay Dr. Huge Tobar, lahat kami wala tato. Wala kaming mga tato sa katawan. No? Magising kayo sa katotohanan. Kayong mga nasusulsulan, baka hindi nyo alam, mapunta kayo sa impyerno. No? Ang Diyos hindi pinanganak na adik. Ang Diyos ay hindi pinanganak na nagdodroga. Ang Diyos ay hindi pinanganak na lango sa alak at sigarilyo. Ang Diyos ay perpekto at walang kapintasan. No? Kahit anong ugaliin ng Diyos, okay lang yan. Kasi Diyos yan siya eh. Kung patayin ka man niya dahil makasalanan ka, okay lang yun. Karapatan niya yun, Diyos yun eh. Diyos yun eh. Ang Diyos pumapatay ng demonyo. Oh, mga demonyong mukhang tiyanak. Diba? Kasi nga, isipin mo ha, sa kasulatan nagkaroon ng digmaan sa kalangitan. Nakipag-away ba ang Diyos? Hindi. Inutusan niyo yung mga anghel na digmain si Lucifer. Ha? Nung natalo na, natapos ang digmaan, itong mga nilalang na ito na hindi tumanggap sa Diyos at hindi rin tumanggap kay Satanas, naging tiyanak sila at maligno. Yan ang katotohanan. Naging laman lupa. Yan ang katotohanan. Kaya kayong mga napasukan ng demonyo dyan, mag-ingat na kayo kasi yung pananalita ninyo, babantayan ninyo. At saka yung ugali ninyo. Kung minsan kasi yung kaaway, hindi yung kapwa mo, yung sarili mo eh. Nakakita ka ng sikat, sisiraan mo kasi gusto mo rin sumikat. Hindi. Mahina ka nila lang. Ako, kontento na sa akin. Kontento na ako sa mga follower ko kahit dalawang piraso lang. Okay na sa akin yung 2 piraso, okay na sa akin yun. 2.5 pesos, okay na yan. Kahit 10.5 lang yung follower ko, okay na sa akin yan. Hindi naman kailangan ng maraming mga follower kasi hindi naman sukatan yan dyan, ng salita ng Diyos.
Kasi sa kaharian ng Diyos, makapasok lang yung totoo. Kahit nga lang, isa lang, dalawa, tatlo, apat, lima, okay na yun. At least wala na akong ganong isipin pa. Ang kaharian ng Diyos, napakalawak niyan. Pag inhale mo, exhale mo, ang sarap. Tapos titingin ka sa paligid mo, ang gandang mga puno, ang ganda ng bulaklak, malinis lahat. Ang tubig dun sa kanal na dumadaloy, malinis, pwede mong inumin. Pag ininom mo, malamig-lamig pa. O, di ba? Nakapunta na kasi ako doon. Kayo hindi pa kayo nakakapunta doon sa kaharian na sinasabi ko sa inyo. Hindi pa kayo nakapunta doon sa tahanan ng aking ama. Ang aking ama nag-antay sa akin pagbabalik. Inantay niya lang tumanda itong katawan ko. Pag natapos na ang mission ko dito, balik na ulit ako sa kanya. Kaya itong makulit na ito, mamiss nyo rin ito. Malaman nyo lang din na, Tay, pasensya na kung ano man yung nasabi namin sa iyo. Lo, alam namin nagkamali kami. Mamimiss nyo rin itong mensahe ko na ito. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon, malakas pa kayo. Hindi pa kayo matanda. Kaya lahat ng kasamaan, pwede nyo pang gawin. Ipagpatuloy nyo lang yan. Pero sa huli, pag matapos na rin ang buhay ninyo, tumanda na kayo at namatay kayo, Diyos naman ang hahatol sa inyo. At pag hinatulan kayo, yung mukha ko na ito, makita nyo sa kabilang buhay, nandoon din, nakaupo sa trono. Iba nga lang yung buhok ko doon. Kasi yung buhok ko doon kulay puti at mahaba. No? Nakita nyo ba yung matanda na may tungkod? Tapos may suot na kwintas? Parang example, parang ganito. Siya yun. Kung sino yung may kwintas na yun, yung may tungkod na yun, siya yun magbibigay ng pataw sa inyo. Matindi yun. Kasi ano bakit? Iba yun eh. Iba yun. Hindi niya ba napapansin? Yung kwintas nung matanda, nasa akin. Ha? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang kwintas nung matanda nasa kanya? Example nga lang eh. Pero tunay ito ah. Nakita nyo ba yung nakatungkod tapos may kwintas yung suot-suot? Ito yun oh. Sample. Sample lang yan. Oo. Pero alam nyo po ba napakahiwaga ng Diyos? Kahit balibalik na rin mo man ang kasulatan, siya pa rin may-ari niyan. Ang masama kasing tao, kahit nandyan ang Panginoong Jesucristo, nagmimensahe na, kukuha pa siya ng Bible verse. Ako pa may nalalaman din ako sa Bible eh. Ididebate niya yan. Alam mo, walang tinuro ang Diyos na makipagdebate ka sa nalalaman mo. Walang tinuro ang Diyos na makipag-away ka. Tandaan ninyo, kapag nakikipag-away kayo, at ang kalaban nyo, tinutukso kayo, yan mga kampo ni Satanas yan. Kaya nga, yung mga membro ko dito, sinabihan ko niyan sila na, ano man masabi nila sa akin na di maganda, hayaan nyo sila kasi, yan naman ang sumasalamin sa ugali nila. At saka pagkatao nila, yung pananalita nilang di maganda. Bakit yung papatulan sila? Eh kung sabihin nilang maluloko ako, sabihin nilang pangit ako, sabihin nilang adik ako, sabihin nilang patuto ako, sabihin man nila ako ng blasphemy, hayaan nyo sila. Kasi yan naman ang alam nilang gawin talaga, ang manira sa programa ng Diyos. Sirain ang pangalan ng Diyos na hindi naman nila nakikilala talaga ng lubusan. No? Kasi kayong mga membro ko dito, na mga original, no? Na may mga kwintas na sa spiritual at saka member na dito sa Alpha Royal Golden Military Legion at Divine God Benevolent Missionary, alam niyo yung mensahe ko na huwag kayo makipagtalo sa mga yan dahil ang pakikipag-away, hindi yan tinuro ng Diyos. Kasi darating na ang panahon eh. Ha? Hayaan nyo na sila magpakasama sa mga ginagawa nila. Kasi darating ang panahon, hindi naman sila makapasok sa kaharian ng Diyos eh. Hindi sila makakapasok kahit sabi mo, sila pa yung pinaka may kaya sa buhay, tapos bakit ugali nila? Hindi yan sila makapasok ng kaharian ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi na sa akin ng aking amang makapangyarihan na hindi makapasok yung mga tao na yan. Kunting umangat lang sa kunti sa buhay nila, yumayabang na sila.
Nakabili na ng kunting sasakyan, nakapag-drive lang, nagyayabang na sila. Ako nga, marami akong sasakyan, di ako nagyayabang. ilan yung Mercedes ko, marami akong Mercedes. Nasa ibang bansa pa. May Lamborghini pa ako. Marami pa. Diba? Hindi ako nagyayabang, pero kayo nakabili na kayo ng isang sasakyan, mumurahin pa. Mayabang na kayo. Alam nyo, ang pagiging mayabang, ilagay nyo sa lugar. Kasi hindi porke ganito suot ng kapwa nyo, kapantay ninyo. Ako, mas ginusto ko yung ganitong suot. No? Baka next na kaarawan ko, hindi nyo na ako makilala. Kasi may sasakyan na paparada dyan, mahaba, pang celebrity. Paparada yun, bababa doon yung celebrity. Oo. May mga artista pang pupunta. Paunahin ko ni mga artistang pupunta sa karawan ko, pero huli na ako. Kaya ang mga artista paunahin, ang bida sa huli. Di ba? Ang tao kasi ngayon, madali na lang manira. Pero tingnan nyo sila, no? Silang mga naninira, wala silang alam gawin, kundi ganun na lang talaga mga anak. Puro na lang paninira, hanggang sa wala na silang magawa. O ngayon, nasaan sila ngayon? Nasa blacklist. Pero yan ang mga mensahe ko ng mga anak, ang tsokolate na yan ay talinghaga. Huwag nyong gawing literal. Kaya nga talinghaga, at ginawa ko na yun, in-explain ko sa kahayag para manawaan ninyo. Kasi may mga tao hindi nakakaunawa eh. Ang alam lang nila, yung nalalaman nila. Hanggang doon na lamang. So yung kasulatan ng Diyos, hindi pa kumpleto yan. Hindi pa. May kaalaman ng Diyos na higit pa dyan. No? Hindi nga nilagay dyan sa kasulatan kung paano mo buhayin yung patay eh. Kung ano yung dapat mong gagawin para makabuhay ka ng patay. Hindi tinuro sa Biblia yan. Ang itinuturo lang dyan ng Diyos, kung ano yung naging ugali ng mga tao na naging masama nung panahon. Hanggang sa ngayon. Kung ano yung nangyari nung panahon, nangyayari pa rin ngayon yung ugali ng mga tao na napakasama. Na kahit na nandyan na ang Diyos, hindi nga nila nakikilala ang Diyos, husgahan pa nila. Kasi ang kinikilala nilang Diyos yung rebulto at saka yung mga antut-anting nila dyan. Ganun yan. Ako, wala akong pakialam sa relihiyon ninyo, huwag kayo makialam sa akin. Kasi yung ugali ko simple lang. Huwag nyo akong pakialaman nang hindi ko rin kayo pakialaman. Dahil ang taong mahilig makialam ng buhay ng kapwa nila, yan yung mga taong hindi kontento sa aral ay binigay sa kanila ng founder nila. No? Kasi kung kontento ka na sa aral ng founder mo, hindi mo na kailangan pang manira ng kapwa mo. So, lagi nyo pong ilagay sa inyong puso't isipan, no? Puso't isipan, ito sasabihin ko, no? Yung mga bagay na ito, na mensahe ko na ito, darating ang panahon na kung sino lamang ang nakakasunod sa Diyos, 100%, no? Nakasunod yun lamang ang titira sa kaharian ng Diyos. Yun lamang ang may karapatan tumira doon. So pag dumating na yung Great Tribulation at nandyan na yung Judgment Day, kahit sabihin nyo pang, Panginoon, pagbuksan nyo po kami ng pinto, mananatili na yung sarado. Hindi ka na pagbubuksan pa ng pintuan. Kasi hindi ka nakasunod eh. Yun naman talaga ang batas ng Diyos eh. Pag nanluloko ka at hindi ka naniniwala at paloko-loko ka, wag mo rang expectation na makaligtas ka sa tribulation. So kung ano yung ginawa mo sa Diyos, hindi niya papantayan yung ugali mo kasi basura ka. Patapon eh. Kita mo yung mga taong nanluloko ng kapwa nila. Maagang namamatay. No? Maagang kinakarma. Oo. Mga ganyan sila kakarmahin. Sa ngayon, okay pa yan sila. Pagdating ng panahon, makakasakit na yan. Sabihin ko sa inyo, walang taong hindi nagkasakit na hindi namamatay. Maniwala kayo sa akin. Yan ang katotohanan na yan. Marami na yan nakaranas. Piliin nyo yung magpakumbaba, piliin nyo yung mahalin nyo yung Diyos, piliin nyo yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi nyo nakikilala yan eh. Namulat lamang kayo sa kasulatan. Pero yung tunay na Diyos, hindi mo pa nakita sa personal. Pero sinabi nga ng Diyos doon sa kasulatan,
kung sino man nakakita sa akin ay nakakita na rin sa aking amang nasa langit or sa aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Kasi ang Diyos at yung anak iisa lamang. Halimbawa, ako, ama, ipinanganak ko ang Espiritu. Hindi ba tatawagin kong anak yun? Ang anak, saan ba nagsimula at saan ba nagmula? At saan siya nanggaling? Hindi ba't sa ama? Parang katawan ng tao. May buto, may laman, may katawang lupa. Iisa lang ang pagkatao, di ba? Hindi siya magkakahiwalay. So, ganun din dito. Marami mang pangalang ginamit, iisa lamang ang Diyos. Yahweh, Yahuwah, Jehovah, Ayuhu, no? Lahat yan, pangalan ng Diyos yan. Aramak na maksada, Abilatura Bitimitabitilyo, Adradam, lahat yan pangalan ng Diyos yan eh. Lahat ng mga yan, tunay yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin yung words sa ano po yung pinakatunay na pangalan ng Diyos. Mali yun eh. Mali yung tanong mo. Tanungin ko nga sa'yo, paano ka pa mamatay ng maaga at paano ka rin pa mauulit-ulit? Parang gano'n ang tanong ng tao. Mali ang tanong talaga. Ano po ba ang tunay na pangalan ng Diyos? Kasi lahat naman ng pangalan ng Diyos tunay eh. Oo. Lahat ng pangalan ng Diyos tunay. Lalo na yung Yishba, Yeshua, Yehue, Yahuwah. Lahat pangalan ng Diyos yan tunay. Hindi mo pwede sabihin na ano po ba talagang tunay na pangalan ng Diyos. Nasabi mo ang tunay na pangalan ng Diyos yung tuldok. Yung tuldok na sinasabi mo, alam na alam po yun, Ayuhu. Hindi yan. Kit sabihin mo pa kung anong pangalan ng Diyos, lahat yan, pangalan niya yan. Lahat yan tunay. Ang hindi tunay dyan, ikaw. Ikaw na nanggugulo sa mga tao. Kahit naman dyan ang tunay na yan, example na to, tunay ito, nagbimensahe ito, nasabi nyo hindi tunay. Kasi tuturo yung tunay yung sa sarili ninyo, na addict naman kayo. Ha? Wala namang tama na ginawa kayo. Ano bang tama ginawa ninyo? May ginawa ba kayong tama? Wala. Tinuturuan nyo lang yung kapwa nyo na i-hate yung kapwa nyo. Yan ang sinasabi ng kasulatan eh. Huwag mong turuan ng kapwa mo na kamuhian niya yung kaaway mo. Ay pag tinuturuan kayo ng kamuhian kayo, bawa isang tao sinusulang kayo na, ito, huwag kayo maniwala dyan, ganyan-ganyan. Tingnan nyo muna yung nagsasalita sa inyo ng hindi maganda. Or nagsusulsul, tingnan nyo muna yung naninira sa akin, no? Huwag kayo basta-basta magtiwala sa mga naninira sa akin kasi yung mga yan, traitor din yung mga yan. Sila nga mismo ang sumisira sa programa ng Diyos. Samantalang ang Diyos hindi naman nakialam sa kanila. Di ba? Ang programa ko nga okay na eh. Nandiyan naman lahat. Wala naman ako problema. Tao lang may problema. So, dumating na tayo sa punto na lahat tayo ay magkakaroon na ng programa. Iba-ibang sangayan. Iba-ibang branch yan. So, pag napatayo na yung mga dapat ipatayo, doon kayo titira. No? Pag tira kayo doon, lahat ng kasulatan o kautosan ng Diyos, sundan nyo kagad. Sundan nyo or sundin ninyo. Kasi doon sa karya ng Diyos, bawal doon yung tumututol kasi wala naman tinuro ang Diyos na mali. Ang taong tumututol, sisipain palabas doon sa karya ng Diyos. Parang si Satanas, no? Ayaw niya sumunod sa Diyos kasi ang gusto daw niya, siya daw masusunod. Ang gusto ni Satanas, masunod yung mali niyang ginagawa. Ayaw niya sumunod sa Diyos. Ha? Ayan ang tinatawag na kasalanan, disobedient. Ha? Disobedient, no? Hindi pagiging masunurin. No? Pag hindi ka sumunod sa Diyos, mapahama ka talaga. Pero kung masunurin ka, obedient ka naman, no? Pagpapalain ka ng Diyos. Yun yan eh. Sinabi sa iyo ng Diyos, magtanim tayo. Ha? Maggawa tayo ng tahanan dito para sa mahirap, maggawa tayo. Hindi sasabihin, bakit ako gagawa? Ikaw naman yung Diyos. Ba't di mo ba kayang gawin sa sarili mo yan? May ganong tao, pilosopo. Baka sabihin ko sa'yo, sipahin kita palabas dito ng mundo at hindi ka titira dito. Doon ka sa underworld, mag-usap kayo ni Satanas, bumagdamag. Habang kinakausap ka ni Satanas, pinagsasampal ka niya doon. Tigas sa mukha mo, ha? Oo. Alam mo si Satanas, iba ugaling Satanas.
Kung ngayon nakakala mo, ikaw na nagsasalita ng di maganda sa akin, akala mo, nataas ka na, hindi. Pag namatay ka sa katandaan mo, pumunta ka ng impyerno, makita mo doon si Satanas, habang nagsisinungaling ka, sinusuntok pa ulit-ulit yung bunganga mo. Walang katapusan yun. Dumudugo nga yung bunganga mo eh. Oo. Kahit sabihin mong tama na, hindi ka doon hindi yan sila titigil sa'yo. Sisirain nila yung kaluluwa mo doon. Oo. Kahit maghagulhul ka doon, walang tutulong sa'yo doon. Bahala ka doon. Kasi ginusto mo magpakasama, di doon ka nababagay. Kung ayaw mo pala makaranas ng parusa ng Diyos, no? Or parusa ng kabilang buhay, huwag kang gagawa ng hindi maganda. Nang hindi ka pupunta doon sa masamang kalalagyan na yun. Diba? So kung gusto mo pala maging mabuti ka, magpakabuti ka na. Para hindi ka makaranas ng masamang gawain, no? Doon sa kabilang buhay. Kasi ang kabilang buhay, hindi naman nilikha yan sa mga tao talaga. Nilikha yan sa mga makasalanan. Pinagbabago ka, ayaw mo magbago. Gusto mo yung reliyon mo, yung gusto mo, masusunod yung reliyon mo. Ayaw mong sundin yung kautosan ng Diyos, samantalang yung binabasa nyo, Biblia din naman, di ba? Yan ang mahirap sa tao eh. Nag-aaral ng kasulatan ng Diyos pero hindi pala alam ang salita ng Diyos. Hindi pala nila kilala ang Diyos. Nagbibigay ng mensahe, hindi nila kilala ang Diyos. Maraming pangalan na ang Diyos, sasabihin nila ano yung tunay na pangalan. Eh lahat naman ng pangalan yan, pangalan ng Diyos ay tunay. Kagaya lang ng printer yan. No? Yung printer, maraming pangalan. Pero tanungin mo yung sa shop, may printer po ba kayo maganda dito? Tatanungin ka ng nagtitinda, anong printer po ba hinahanap nyo? Epson, Brother, Canon, ano po bang printer? Kasi marami po kaming printer dito eh. Pero isipin mo sa dami ng pangalan ng printer, printer pa din ang pangalan. So ganun din ang Diyos. Sa dami niyang pangalan dito, sa mundong ito, Yahweh, Jehovah, Ayuwo, pangalan niya pa rin yan. Diyos pa rin may-ari niyan. No? Kahit yung binabasa niyong Biblia, Diyos pa rin may-ari niyan. Hindi man tayo may-ari niyan. Ako? Hindi ako magmamayari niyan. Kayo siguro may-ari niyan, kayo mas labaw pa kayo sa Diyos eh. Nagatudlo na nga kayo ng mga maling gawain. So yun po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Binabati ko po muna lahat ng mga minamahal kong mga miyembro dito sa sama na ito. Manatili kayo maging matatag. Tandaan nyo ang dyablo, hindi lamang kaharap ninyo minsan. Minsan, nandyan yan sila. Nagko-comment sa comment section na mahilig manira sa akin, no? Yung mga nababasa nyo, mga hindi magaganda, yung mga panlalait nila sa akin, hayaan nyo na yan. Kasi, yan na yung buhay nila eh. Buhay na nila yan. Hindi sila mabuhay pag hindi sila makagawa ng masama sa akin. Kaya kayo naman nagpapakabuti, na gumawa sa akin ng mabuti, kayo lang ang makapasok doon sa kaharian ng Diyos. No? Ako, yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Ang mabuti ang makakapasok. Ang hindi mabuti ay hindi makapasok. Yun lang. Ang nagmamarunong ay hindi makakapasok doon. No? Ang marunong tumanggap sa salita ng Diyos at sumunod yun ang makapasok doon. Ganun talaga eh. So, kahit ako, hindi ako makapasok doon. Alam niyo bakit? Hanggang dito lang ako eh. Kaya binabantayan ko pa yung mga pasaway. Babalik lang ako doon. Kasama ko na yung mga tunay na pinili ng Diyos. At sila na yung titira doon. At ako naman, habang nandun kayo at kasama nyo ako, kapiling nyo na ako doon, wala na kayong dapat pang alalahanin. Kasi doon kumpleto naman tayo. Hayaan nyo yung mga tao masasama na yan kasi yan na lang ang buhay nila, magpakasama. Pero darating na ang panahon na sila'y mawala din sa mundo, magsisisi din nyo sila sa huli na bakit hindi nila ginalang ang tunay na Diyos. Nasa huli ang pagsisisi mga anak. So God bless sa inyo at mapagpalang